ay ipaliwanag po sa inyo. Yung born again, hindi ito religion. Nakasulat sa Bible. Yung born again, ito po ay dapat mangyari sa lahat ng mga tao. Dahil nakasulat sa Bible. Malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya kung meron pong nagsasabi sa inyo, ay born again ba sila? Born again, hindi kami born again. Kung ganun po, ipakita nyo po itong talata sa kanila. Tapos, tingnan mo sa Bible, nakasulat sa Bible, basahin mo. Hindi ito religion. So, dapat mangyari ito sa lahat ng mga tao. Kaya verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganag ang isang tao kung siya ay makatanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Si Nicodemo po, kahit isa po siyang guro sa mga Israelita, so hindi po niya naintindihan kung anong ibig sabihin ng born again, kung paano ma-born again. Nung sinabi ni Jesus sa kanya, dapat kang ma-born again para makapunta sa langit, hindi pa niya naintindihan yung ibig niyang sabihin ni Jesus. Paano? Ano ba yun? Paano? Yung katawan. Dahil yung inisip niya, ano lang po yung inisip niya? Katawan lang. Katawan lang. Kaya ang tanong po niya, makakapasok ba ako muli sa tiyan ng ina? Yung katawan lang inisip niya. Katawan. Pagbabalik po tayo sa tiyan ng ina, anong mangyari? Nanay, 10 anak. Kawawa po, kawawa sila. Hindi ito tungkol sa katawan. Verse 6 po, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Yung laman po ito, laman, di ba? Laman. May payat, may mataba, may malaki, may liit. Ito yung laman. Pero yung born again po, hindi po tungkol sa ating laman. So, tungkol sa ating spirito. Yun po yung pinaka-topic ng itong Bible Seminar. About spirit. So, mag-start po tayo ngayon tungkol sa ating buhay. Okay? Para mas madali po tayo mag-start. Dahil yung spirito po, hindi po siya nakikita. Spirito po, hindi po nakikita. Kaya, mahirap maintindihan po natin kung ano ang spirito. Kaya, mag-start po muna tayo sa mga nakikitang bagay. Kasi mas madali po yung nakikitang bagay. Para may idea po tayo tungkol sa Diyos, tungkol sa Biblia, tapos unti-unti, so pag-usapan po natin tungkol sa Spirit. So, yung Bible Seminar po ito, For Your Spirit Bible Seminar. Kaya wala po akong masasabi sa iyo tungkol sa mga kalusugan. Kasi, payat po ako. Ako mismo hindi malakas. Kaya wala akong masasabi sa iyo kung paano maging malusog. Wala rin po akong masabi sa iyo kung paano maging mayaman. Kasi hindi ako mayaman. Parang mas mayaman kayo sa akin. May idea po kayo kung paano mabuhay sa mundong ito. Mga trabaho, mga pag-aaral, kung anong school mas maganda. Kung anong trabaho mas maganda, kung anong kailangan mas maganda sa katawan. May idea po kayo. Pero itong Bible Seminar ay para sa ating spirito. Kaya, tutulungan ko po kayo sa loob ng itong Bible Seminar kung paano maipanganak na muli.
ito po ay isi-share ko po sa iyo isang video clips. Yung testing po ay yung simple testing po ito, awareness test. Awareness test. Kaya wag po kayong matakot. Kaya basta tingnan niyo po muna, tingnan niyo po ito, tapos sumunod na lang sa instruction. Okay? How many passes does the team in white make? Yung basketball team, so white, saka black. How many pass, okay? Does the team in white? Yung team in white, how many pass does the team in white make? So, bilangin po ninyo, count. Okay? How many pass, okay? Okay, ready? The answer is 30. Tama po ba? 13? Oh, so very smart. But did you see the moonwalking bear? Nakita niyo po ba isang moonwalking bear? Wala? Moonwalking, di ba? Moonwalking. Ano sa Tagalog ang bear? So, parang wala, di ba? Wala tayong nakita. Pero tingnan po natin. Balik po tayo sa video kung meron. Nakita nyo? Ito, moonwalking bear. Bakit kanina hindi nyo nakita? Ngayon lang nakita. Dahil kanina nag-focus kayo dito lang. Yung counting. Yun po yung mga assignment. Kaya hindi nyo po napansin yung moonwalking bear. Ito yung pananaw ng tao. Pananaw ng tao. Kung ano mang focus sa puso niya, sa buhay niya, parang yun lang nakikita. Yung ibang mga bagay, kahit nandyan na, pero hindi mo napapansin yun. Hindi pumapasok sa mata mo. It depende sa focus mo sa buhay. Iba-iba yung nakikita. Halimbawa po yung mga kapintero, pag dumadaan po siya, kapintero, ano po yung nakikita niya? Yung kapintero. Yung bahay, paano yung kahoy dito. Yung mga mason, ano ang nakikita niya? Semento. Yung mga nagpipintura, yung kulay. Depende sa kanilang interest, depende sa kanilang focus, iba-iba yung nakikita sa buhay. Ganun din po yung buhay ng tao. Hindi ko alam kung ano ang interest sa buhay nyo. May pangarap kayo, di ba? May pangarap tayo. May pangarap. Ay, gusto kong sana ito mangyari sa buhay ko. Umangat sa buhay, sana mag-abroad ako, tapos malaking, yung magandang trabaho na malaking salary, sariling bahay. So, iba-ibang uri ng pangarap. Depende sa puso natin, minsan, namimiss po natin mahalagang bagay. Namimiss po natin mahalagang bagay. Ito po yung awareness test. Ito yung kilalang testing po ito sa mundo para malaman po yung structure ng tao, kung ano ang nasa isip ng mga tao. Yung sana po,
hanapin po natin yung mga evidence na ibinigay ng Diyos sa atin. Maraming mga evidence para makilala po natin ang Diyos. Ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng creation. Pero alam niyo po ba, hindi po yan pinapansin ng maraming tao. Dahil yung kanilang focus ay wala po doon. Sa mga makamundong bagay, sa libutang bagay lang yung kanilang focus. Kaya, kahit maraming bagay, maraming sign, ibinibigay ng Diyos sa atin para makilala po natin ang Panginoon kung ano ang mas mahalaga, pero nami-miss po nila. Kaya, so welcome po kayo sa itong Bible Seminar. Ngayon po, sa pamamagitan ng itong Biblia, so hanapin po natin yung mga signs, yung mga evidence na ibinigay ng Diyos sa atin. So, sa itong 200, okay, kung pipili po kayo ng isa, ano ang pipiliin ninyo? Magandang kalsada o makipot na daan? Ito. Mas gusto natin, di ba? Expressway. Ito, putik. Pag umulan, maputik. Mahirapan lumakad. So, lalo po, mas maraming kasama doon. Tapos dito, ikaw lang nag-isa. Kung ako lang nag-isa, minsan takot po, hindi. Takot. Pag ako lang nag-isa, baka mali ako. Kasi sila tama. Pag ako lang nag-isa. Pero pag marami kami, pag marami kasama, ay siguro tama ito, tama siguro. Kasi marami kami. Masaya. Pero ang mahalaga po ay hindi yung dami ng kasama. Hindi po mahalaga yun. Kahit konti lang kasama, kung tama po yun, yun ang tama. Kahit konting kasama. Sa dulo, ito yung dalawa sa dulo. Dito, makipon na daan. Masikip yung daan. Ako lang nag-isa, pero sa dulo, yung langit, buhay, na walang hanggan. Doon sa kabila, kahit malapad yung daan, tapos maraming kasama, masaya, pero sa dulo, kapahamakan. Ito po yung storya sa Biblia. So, tingnan po natin sa Bible. So, Mateo chapter 7. Matthew chapter 7 verse 13. Pumasok kayo sa makipon na pintuhan sapagkat maluwang ang pintuhan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuhan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatakbo nyo. Sa dalawang pintuhan, so isa maluwang, isa makipot. Maraming tao po ay yung kanilang choice ay maluwang pintuhan, malapad ang daan, maraming kasama. Yun po yung pinipili ng maraming tao. Kasi yun ang magandang tingnan. Pag mas marami, so parang gusto kong sumama doon sa marami. Pero ano po yung nasa dulo? Kapahamakan. Yun po ang hindi nila alam kung anong naghintay sa kanila. Ang nakita lang po nila, hanggang dito. Kanina, di ba, hindi po natin nakikita yung dulo. Pag ito lang tinitingnan, sana mas gusto ko sa marami. Sumama sa marami. Tapos magandang kalsada.
Pero bakit tuloy sila doon? Dahil hindi nila alam kung ano ang nasa dulo. Ito po ay hindi pa nila alam. Pero tingnan niyo po itong isa. Alam ba niya kung saan siya darating? Alam po niya o hindi? Alam niya, kaya tuloy-tuloy. Kung hindi niya alam, sana, lilipad ako doon. Pero bakit? Siya lang nag-isa, minsan pinatawanan siya ng iba, bakit ikaw lang dyan, dito ka? Pero tuloy-tuloy siya. Dahil, alam niya, ito ay tama. Kahit ako lang nag-isa, tuloy-tuloy. Yun ang katotohanan. Yun po yung daan ng katotohanan. Ito marami sa kabila. Alam ba nila kung saan sila darating o hindi? Hindi nila alam, kaya tuloy-tuloy sila doon. Hindi nila alam. Akala nila tama, pero hindi tama. Kaya sinabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan at masikip na daan. Kakaunti lang doon, pero darating sa buhay. Ito po yung nangyari sa mundo ito. Kaya, pag nakita nyo po, marami, ingat po kayo doon. Kahit konti lang sila, pero kung tingnan nyo pong mabuti kung tama yung kanilang buhay, yung kanilang sinasabi. Kung ganon, doon po kayo sumama. So ngayon po, naniniwala po ako na yung mga nandito po ngayon ay may pusong naghahanap ng katotohanan. Kaya kahit ano mang mangyari, hindi pwede sumuko po tayo sa itong yung daan na maghahanap ng katotohanan. So, ngayon po, pag-usapan po natin yung ating buhay. Okay? Kasi, nandito po tayo ngayon, di ba? Nandito po tayo. Araw-araw, nabubuhay. Pero someday, dito, bata, mag-asawa, masaya, pero yung katuwang isa, mauna, umalis. Tapos, silang dalawa wala. Ito po yung buhay ng tao. Magmula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan, ito po yung buhay ng tao, 70 years, pag malakas, 8 years. So yung mahalaga pong tanong po dito ay from where to where? Saan po tayo galing? Tapos, pagkatapos ng kamatayan, saan tayo pupunta? Purpose of life. Purpose. Habang tumatagal pa ako dito sa Philippines, natakpuan ko po isang kanta ni Freddy Aguila. Yung title po ng kanta niya ay ito. Buhay nga naman ng tao. So, yung lyrics po niya ay napakaganda. Yung tungkol sa buhay ng tao. Kaya, so, pakinggan po natin.
Alam na po ba ninyo? Oh. Nung nasa Korea, nung bata pa po ako, narinig ko po yung isang kanta niya, Anak. Akala ko, Korean song yan. Kasi may lyrics po kami Korean. Kaya, pero dito ko lang po nalaman, ay original song ay Tagalog. So maganda po yung lyrics po ng kanta niyang Anak. Pero sa tingin ko po, sa akin po, ito po ay mas maganda. Yung lyrics po. Tungkol sa buhay. Nag-agree po kayo sa sinabi niya? So, totoo po. Hindi po natin malaman kung saan tayo tutungo. Kung saan tayo tutungo. Pagkatapos ng kamatayan, ano pa meron? Ano pa meron? Nilikha ba ng Diyos ang tao para lamang sa itong lupa? Yun ba talaga yung purpose ng creation? Hindi po. Nilikha ba ng Diyos yung mundong ito, saka yung mga hayo, yung halaman, yung mga tao, para lamang sa lupang ito? Hindi. Meron po siyang mas mahalagang purpose sa kanyang creation. Hindi po para dito sa lupa. Para sa buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Meron pong kaharian ng Diyos. Pero bakit yung mga tao po ay, maraming tao po ay nagpapakamatay? So maraming tao, di ba? Nagsusuicide po sila, nagpapakamatay. Maraming Korea. Siguro sa mga statistics, yung Korea ay number 1. Maraming mga suicide. Marami din dito sa Pilipinas. Tinatapos po nila yung kanilang buhay dahil hindi nila alam yung purpose. Hindi nila alam yung kanilang purpose sa buhay, kaya sabi nila ay hindi ako kailangan sa mga tao. Hindi ako kailangan ng mundong ito. Pagod na pagod ako sa mga problema, lubog na ako sa daming mga problema, masakit yung mga hindi mawala yung sakit sa katawan, yung mga iba-ibang uri ng mga problema. Kaya sumusuko sila sa kanilang buhay. Sumusuko. Pagod na ako. Pagod. Hindi nila alam yung purpose sa kanilang buhay. Kawawa. Kaya kung mayroon pong ganong tao sa paligid po ninyo, dalhin nyo po dito bukas. Para malaman po nila na minamahal po sila ng Diyos. Bago sumakay po tayo sa bus, sa sasakyan, so, chine-check po natin muna kung saan ito darating. Meron po ba na, halimbawa doon sa Pasay, sa Cubao, maraming bus terminal. Sa ngayon, wala pa mga transportation. Pero, dati po, maraming bus doon sa Pasay Terminal, Cubao Terminal. Kung gusto kong pumunta sa Bani, sa bandang Dorote, Bani, Alaminos, Urdaneta, papuntang Dorote. Bago sumakay po ako sa bus, ano po muna chine-check ko? Destination. Yun muna chine-check ko muna. Okay. Ay, kahit anumang bus, okay, basta may aircon sana. Meron ganong tao? Wala. Ay, malamig dito, okay na. Maraming tao, masaya. Pagdating niya ay naga. Aircon, Wi-Fi, magandang upuan. Kaya nag-enjoy po siya sa yung biyahe, travel. Pero nasa naga. Ano po yung mali?
Luta muna dapat check-in, yung final destination. Kahit walang aircon, kung may sulat, Bani, dapat doon ka sumakay. Kahit walang aircon. Mas mahalaga yung destination. Mas mahalaga. Kahit walang bintana. Pero walang ibang option. Yan lang. Sasakay ko hindi. Sasakay ko walang ibang option. Mahalaga po yung destination, hindi po yung mga bintana o aircon. Okay? Tulog na lang. Tapos yung payong na lang dadali. Mahalaga po yung destination. Parang ganun po. So yung buhay po natin, isang sasakyan ito, yung buhay natin. Araw-araw, pupunta tayo, araw-araw tumatakbo. Tumatakbo tayo. Medyo may mabilis na tumatakbo. Okay? Meron din yung mga lakad lang. Mabagal yung takbo niya. Tricycle lang. May mga sasakyan, yung kotse. Iba-iba yung bilis sa kanilang buhay. Depende sa background. Pero mahalaga po yung direksyon. Saan ako darating? Alam niyo po ba kung saan po kayo darating? Sa dulo sa inyong buhay? Dumadaan po tayo sa itong daan sa buhay. Dapat natin malaman kung saan darating ako. Ano ang dulo, ano ang naghihintay sa dulo ng dinadaan ko ngayon. Yun ang final destination. Dapat pag-isipan po natin mabuti kung ano ang naghihintay sa dulo ng buhay ko. Ay, okay lang sa akin, basta may aircon, sana. Kahit maayos, kahit magandang bahay, kahit malaking bahay, magandang trabaho, kahit masarap na pagkain kinakain ninyo araw-araw, baka darating kayo sa naga. Destination po ay mahalaga. Kaya, ito, so gusto niyang malaman, saan ka tutong. Tapos, kahit nakamit mo na ang pangarap, di pa rin masiyahan. So, pangarap. Pag natupat na yung pangarap, dapat masaya. Pag may pera, dapat masaya. Pero, yung tunay na kasiyahan, hindi po galing sa pera. Hindi po galing sa kalusugan. Hindi po galing sa malaking bahay. Kaya lumipat tayo sa mga malaking bahay, siguro mga ilang araw lang masaya. Pagkalipas ng ilang araw, ganun pa rin. Mahirap maglinis. Malaki. Pagod. Mas pagod ako dito. Pag maliit lang, madali lang maglinis. Mas maraming trabaho dyan. Pag maliit yung income, maliit yung utang. Pero malaking income, malaking utang. Mas masakit yung ulo. Tunay na kasiyahan po ay hindi po galing sa ganung material na bagay. So, nais mo madagdagan, kaya yung tanong po niya, bakit nga ba ganito? Ang tao ay walang kasiyahan. Dahil may espiritu tayo. Yung espiritu po, hindi po siya masaya sa pera. Yung espiritu po ay masasaya sa words of God. Kasi po yung espiritu po ay larawan ng Diyos. Larawan ng Diyos. Kaya, yung ating buhay po ay mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. So, wala po, kahit hinahanap po natin yung kasiyahan po dito sa loob ng 70 o 8 years, wala po dito. Psalm chapter 90 verse 10,
Psalm chapter 90 verse 10. Babasahin ko po ito. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Uling ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Yung mga taon ng aming buhay, 70 taon, 70, pag malakas, 8 years. Pero anong sabi dito? Ang mga ito, yung buhay ng mga tao, hirap at kaguluhan lamang. Mahirap at magulo. Tama po ba sinasabi ng Biblia? Yes, tama. Mahirap, magulo. So, minsan masaya. Pero lagi masaya? Hindi po laging masaya. Mga birthday lang masaya. Kaya mas gusto nila maraming celebration. Happy Halloween, happy birthday, maraming gusto nila maging happy. Tapos, kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas. Kami ay nawawala. Santiago chapter 4 verse 13 to 14, halika kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganung bayan, at kami ay mangalakal doon ng 1 taon at kikita. Gayunmay, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga ay isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw, ay pagkatapos ay naglalaho. Yung singaw, parang usok. Parang usok yung buhay ng tao. Sandaling panahon, lumilitaw. Yung mga nanay po dito, pag nagsasaing kayo sa umaga, ano pong nakikita po ninyo sa kitchen? Kusina? Usok. Yun ang singaw. Gaano katagal po yung usok? Ilang oras? Mga ilang segundo lang. Wala. Sa mata ng Diyos, yung 78 years na buhay ng tao ay parang singaw lang singaw. Hindi po ito mahaba. Singaw lang. Kaya pag lumingon po kayo sa nakalipas ng panahon, parang kahapon lang po, di ba? Parang kahapon lang. Pero ngayon, ganito na ako. Parang kahapon lang nangyari. Napakabilis po ng takbo ng oras, takbo ng panahon. Binata pa po yung puso, di ba? Dalaga pa po yung puso ninyo. Pero ngayon, yung katawan, binata pa. So, nangihina. Yung puso, hindi po tumatanda yung puso. Yung katawan po ay tumatanda. Inilagay ng Diyos sa atin yung kanyang espiritu. Kaya pinag-isipan po natin tungkol sa walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Meron po ba yung mga boyfriend na nagsabi sa kanyang girlfriend, mamahalin kita sa loob ng 10 years lang? Mamahalin kita sa loob ng 50 years lang. Masaya ba yung girlfriend? 50 years lang. Mahirap gawin mo yan o hindi? Kahit 50 years, mahirap gawin. Pero, pag narinig po ng girlfriend, ay mamahalin kita sa loob ng 15 years lang. So, tampo. Ay, 50 years lang, dapat forever. Dapat forever. May konsepto tayo, forever. Everlasting. Endless. Anong meron sa ating puso? Bakit sinasabi natin forever, endless, everlasting? Meron po tayong spirito na nananatili magpakailanman. Pero yung katawan, singaw lang. Pero yung puso, gustong forever. Kaya nagka-conflict po itong dalawa.
May struggle po tayo sa puso, may struggle. May hangarin po tayo para sa eternity, pero yung ating katawan, madaling tumatanda, madaling nasisira. Kaya doon po, nalulungkot yung mga tao, bakit ganito yung buhay? Kaya sabi ng Diyos, yung purpose ng buhay mo ay wala doon sa singaw. Singaw lang. Sa loob ng buhay mo dapat maipanganak na muli para maging handa ka sa buhay na walang hanggan sa langit. Preparation, ito preparation. Preparation. Parang barracks lang, barracks. Okay? Alam niyo po bang barracks? Pagkatapos ng construction, anong gagawin po natin? Barracks? Gigibain, di ba? Gigibain. Kaya yung mga materials po doon sa barracks, anong materials ginagamit po ng mga tao? Good lumber o coco lumber lang? Coco lumber lang ginagamit doon sa barracks. Hindi po good lumber o mga tiles o wala doon sa barracks. Temporary lang po yan, temporary. Ganun po yung buhay natin sa lupa. Temporary lang po ito, temporary. Temporary lang. Kaya walang tunay na kasiyahan dito sa lupa. Singaw yan, singaw. Ano ba ang inyong buhay? Dapat po itanong po natin sa ating sarili itong tanong, ano ba ang buhay ko? Para saan ako? Bakit isinilang ako sa lupa? Ano ang dapat kong hanapin sa buhay ko bago mamatay? Hebrew chapter 9 verse 27. Yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ito po ay itinakda ng Diyos. Itinakda ng Diyos sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. May chapter 2. Okay? Akala natin dati, may chapter 1 lang, yung buhay natin sa lupa. Pero sabi ng Biblia, may chapter 2. Pagkatapos ng kamatayan po natin sa mundo, may paghuhukom. Pag-compare po natin yung dalawa pong ito, dalawang buhay, yung buhay natin sa lupa, buhay sa langit, yung buhay natin sa lupa parang isang page lang. Parang isang cover lang, cover page. Kailangan po natin bigyan pansin nito. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yung paghuhukom po, tungkol sa ano po? Tungkol sa kasalanan. Kung may kasalanan po, yun ang magiging problema. Hindi po yung sakit sa katawan. Yung kasalanan po, nagawa po natin at ginagawa natin ngayon, kasalanan po ang magiging problema doon sa paghuhukom. Kaya birth, study, trabaho, marriage, success, retire, so kamatayan. And then, eternal hell, eternal heaven. Ito po yung pinaka-purpose. Ito po yung pinaka-purpose ng creation ng Diyos. Ito po yung purpose ng history. Ito po yung purpose ng buhay ninyo. Para maging handa po tayo dito. So, gusto kong i-share po sa iyo isang story.
itong pangbatang storybook. Hope for the Flowers. Yung main character po ng itong storybook ay isang uot. Uot, yung pangalan po niya ay Stripe. So, kahit batang story po ito, pero napakahalaga po yung lesson dito. Kaya, isi-share ko po ito sa inyo. Once upon a time, a tiny striped caterpillar burst from the egg which had been home for so long. Hello world, he said, is sure is bright out here in the sun. So, isang caterpillar ay born from the egg. Okay? Sa egg muna, di ba? Tapos galing po doon, isang caterpillar ay lumabas. Gutom na siya. I am hungry, he thought, and straightway began to eat the leaf he was born on. He ate another leaf and another, and got bigger and bigger and bigger. So, ano po yung ginawa niya araw-araw? So, daon. Kinakain yung daon. Tumaba, kain, taba, kain. Yun po yung ginawa niya. Pagkagising umaga, anong ginagawa natin? Kain. Tapos, trabaho. Pagdanghalian, ano pong ginagawa natin? Kain na naman. Tapos, trabaho. Pagka-uwi sa bahay, ano pong ginagawa natin? Kain. Pagkatapos kumain, pahinga ng konti, tulog. Kain pa? Merienda sa gabi, kailangan po yun. Para hindi gutom. Merienda kayo. Tapos, tulog. Gising. Kumakain. Pasok. Okay. Parang ganung cycle. Po. Sa umaga, so manok din, gumigising po sila. Yung mga aso, gumigising sila. Kumakain din sila. Pumapasok din sila. Tapos, pagpagod na, tulog sila. Okay. Anong difference? Ito po, until one day he stopped eating and thought, there must be more to life than just eating and getting bigger. Kumakain, tumataba, hindi ito siguro lahat sa buhay. There must be something more important. Ano po yung inisip niya? Purpose. Bakit kumakain ako para tumaba lang? Hindi. One day, the stripe saw some crawlers really crawling. Yung ibang caterpillar. Tapos, nakita po niya, yung ibang mga caterpillar ay patungo sa isang column. Isang parang poste. Ito yung column po ito. Anong column ito? Binubuo ng uod. Daming mga uod ay natitipon po dito. Tapos, umakyat po sila. Paakyat. Yun po yung naging column. Caterpillar, pillar. Yung parang poste ng uod. Kaya, may tanong po sila, anong nangyari dito? Nobody has time, walang time. Explain, busy sa trabaho. Busy sila sa pag-akyat. Yung akyat po dito ay successful life. Busy po sila, busy sila pa taas na pataas. Kaya, may tanong sila, ano ba nasa top? Hindi ko alam. Lahat ay patungo doon sa top, kaya, gano'n din ako. Ito po yung tinatawag na pangarap sa buhay. Sobrang busy po tayo sa mga trabaho.
mga competition, di ba? Competition. Konti lang survivor. Ito po yung dream and goal. Pero pagdating po ng itong uod, doon sa pinakataas, pinaka-top, ano po yung nakita po niya? Wala po doon. Hangin lang hangin. Kaya pagdating po doon sa top, yung next step ay hulog. Hulog sa lupa at patay. Kaya ito po ay realidad. Doon sa top, ano pong meron? Nothing. Ibig sabihin, millions of caterpillars climbing nowhere. Climbing. Umaakyat po sila, pero walang purpose. Yung climbing mismo, nagiging purpose. Pagdating po doon sa top, wala. Pero isang araw, yung kaibigan po ng caterpillar ito ay yellow, ay bumisita sa kanya. Butterfly, ito yung crawler. Tapos, itong yellow, nagsabi sa kanya, yung uod, hindi ito purpose. So, dapat maging katulad ko, butterfly. Ito yung purpose. Purpose of life is not reaching high, but being born again into heaven. We are meant to fly, not to crawl. Kaya sabi po doon sa John chapter 3 verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Born again ay becoming butterfly from crawlers. Anong pagkain ng uod? Daon, di ba? Leaves. Pero anong pagkain ng butterfly? Yung honey sa flower. Iba, di ba? Yung mga uod, gumagapang sa lupa. Doon sa lupa, tumitira. Pero yung butterfly, saan po sila tumitira? So, lumalakas sila, gumagapang sila, hindi po. Sa sky. Meron po tayong spirito sa loob. Meron po tayong spirito. Yung spirito po ay yung kawangis ng Diyos. Ito po yung larawan ng Diyos. Kahit nasa loob ng itong laman, pero sa loob ng itong laman, may spirito. Kaya, sa itong Bible seminar, sana pag-isipan po nating mabuti yung ating buhay. So, tingnan po natin saglit tungkol sa mga Biblia. Ito po yung medyo makapal na Bible. Paano nabuo ito? Sino ang nagsulat nito? Ito po yung kailangan po natin i-check ng saglit. Ngayon po, year 2020. Year 2020. So, anong ibig sabihin 2020? So, before 2020 years ago, si Jesus pumarito sa mundong ito. Kaya yung panahon before Jesus ay tinatawag na BC. Yung panahon after Jesus ay tinatawag na AD. AD meaning in the year of the Lord. So, yung unang Biblia, Genesis, ay isinulat BC 1,500 years ago. Sino po yung nagsulat? Si Moises.
Tapos yung pinakahuling aklat sa Bible ay Revelation, ay isinulat po ni Juan AD 100 years. Kaya magmula ngayon, ito 1,900 years ago, tapos yung ito 3,500 years ago. So, napakaluma po. Lumang-luma po yung libro ito. Kaya, yung mga Bible, kung meron po kayong Bible sa inyong kamay o sa bahay, ito talaga, miracle ng Diyos. Ito miracle. 3,000, yung sulat po ni Moises, 3,500 years ago, ay nasa iyong kamay ngayon. Yung sulat po ni Apostle Juan, 2,000 years ago, ay nasa inyong kamay ngayon. Binabasa po ninyo ngayon. Ito po yung napakalaking miracle na ginawa ng Diyos. Para malaman po natin yung kalooban ng Diyos. Kung ano ang plano ng Diyos. Kaya, yung storya po dito, mula dun sa creation. Genesis chapter 1, verse 1. Okay. Ano po yung sulat po doon sa Genesis chapter 1, verse 1? In the beginning, God created the heaven and the earth. Yung creation story. Kung paano nagsimula ang history ito. Tapos, yung ending story sa Revelation, kung paano magwawakas ang mundo ito. Yung complete story. History. From the beginning to the end. So, Old Testament 39, New Testament 27. So, bali 66 books ay ito yung Bible. Isang aklat lang, pero ito po yung binubuo ng 66 books. Sa Jerusalem, sa Samaria, sa Asia, sa Roma, iba't ibang mga writers, tinatawag po natin writers, nanunulat. Pero, isa lang po nagbibigay ng idea. Sino po? Sikat. Yung contents po, from the beginning to the end of human history. Tapos, yung salvation plan for human. Ito pong dalawa po, mahalaga po. Ano po yung pinaka-contents? Yung history, from the beginning to the end. History, complete history. Tapos, sa loob ng itong kasaysayan ng mundo ito, ano ang dapat mangyari? Ito, salvation. Salvation, plano ng kaligtasan para sa lahat ng mga tao. Ito po yung pinaka-layunin. Kaya John chapter 1 verse 1, sabi po doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God. So, para makilala po natin ang Diyos, ano ang dapat natin gawin? Words of God dapat natin pag-aralan. Kung hindi po natin alam yung kanyang salita, ibig sabihin, wala po tayong idea tungkol sa Diyos. Halimbawa po, maraming taong nagsasabi, Pastor, nagdadasal. Naniniwala ako sa Diyos. Nagdadasal din ako sa Diyos. Pero, alam niyo po ba, yung pagdadasal ay dapat tama. Yung tamang prayer. Yun ang mahalaga, tamang prayer. Tamang prayer. Sa Bible po, sinabi ng Diyos, bakit hindi nasasagot ang prayer ng tao? Sabi ng Diyos, dahil hindi tayo humingi. Minsan, kahit humihingi po tayo, walang sagot. Alam niyo ba kung bakit? Kung walang sagot? Dahil yung ating panalangin, hindi ayon sa kanyang kalooban. Kundi ayon sa aking sariling kalooban. Sana ganito, pero dapat yung kahilingan, yung ating mga panalangin sa Diyos, yung paghingi sa Diyos, dapat
ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, kailangan po natin malaman yung kanyang salita. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos. The will of God. Jeremiah chapter 30 verse 1 and 2, ang salita na dumating kay Jeremiah mula sa Panginoon. Salita ay dumating kay Jeremiah. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Isulat mo, ano po yung sulat? Sinabi ko sa iyo, sulat. Kaya yung mga nakasulat po dito, kaninong sinabi? Diyos. Okay. Salita ng Diyos. Kaya ang ginawa ng tao po ay dictation ng dictation. Yung kanilang narinig galing sa Diyos, yun lang po isinusulat po dito. Kaya yung idea po dito, hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Propeta Jeremiah, ganun din si Timoteo, lahat ng mga kasulatan kinasihan ng Diyos. Inspired, inspiration, kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, galing sa Diyos. Hindi galing kay Timoteo. Kaya napakaraming beses makikita mo sa Biblia, the words of the Lord came to Hosea. The words of the Lord came to Joel. The word of the Lord. Kaya maraming mga propeta ay ginamit ng Diyos. Ginamit ng Diyos yung mga propeta para makaroon po ng ganitong Biblia. Ano po yung purpose ng words of God? Okay. So, John chapter 5, verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, ito po yung Bible. Kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon, saan po? Sa mga kasulatan, meron kayong buhay na walang hanggan. Eternal life. Saan daw? Nasa kasulatan. Sa mga kasulatan, meron kayong buhay na walang hanggan. Kaya, kung hindi nyo po alam yung Bible, so, wala pong buhay na walang hanggan. Kasi parang ito po yung mapa. Ito po yung map. Ito po yung mga manual. Manual para makapunta tayo sa langit. Navigation. So, ginagaya po ninyo navigation. Yung map. Manual. 2 Timothy chapter 3 verse 15, kung paano mula sa pagkabata inyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Ito, tungo sa kaligtasan. Banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Salvation ay galing dito. Salvation. 1 Peter chapter 2 verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasilahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Born again. Di ba? Having been born again. Sabi po ni Apostol Pedro, ito po yung sinabi po ni Apostol Pedro sa mga born again na kapatiran. Sinabi po niya sa mga kapatiran na born again na kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya, eternal life. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng words of God. Salvation sa pamamagitan ng words of God. Born again sa pamamagitan ng words of God. Ito yung tatlo po, the same meaning.
Kung ligtas na po kayo, yun po ang born again. Kung born again na kayo, meron na kayong eternal life. Hindi po mahalaga ito? Alin po ba mas mahalaga? Loto o Bible seminar? 10 million loto, mas mahalaga? Hindi po. Mawala yan. Pero yung buhay na walang hanggan, eternal life, mawala po yan? Eternal yan, eternal, everlasting. Babalik kayo bukas o hindi? Ako po, babalik bukas ako. Hindi pwede. Hindi. So, mahalaga po yung words of God, kaya ibinigay po ng Diyos sa atin yung words of God. Tapos, tingnan po natin yung mga evidence. Kasi po, hindi po natin nakikita ang Diyos. Kaya, ibinigay ng Diyos sa atin yung evidence. Ito po yung tanong ko po sa iyo. Okay. Which one comes first? Egg or chicken? So, umiko silang dalawa. Ako muna. Ako nga. Ako. Ito yung itlog galing sa manok, di ba? Yung manok, saan galing? Itlog. Alin po ba mas mauna? Manok. Oh, saan galing po yung manok? Oh, sabi mo kanina, manok muna. Pero yung manok galing sa itlog. Manok, itlog muna. Itlog saan galing? Manok. Nalilito kayo? Ito. Apple, puno, buto, bunga, di ba? Yung puno, saan galing? Galing sa bunga? Galing sa buto, di ba? Yung buto, saan galing? Puno? Bunga. Yung bunga, saan galing? Puno. Puno, saan galing? Buto. Alin po ba mas mauna? Puno. Ito mauna. Yung itong puno, saan galing? Buto. Ay, kaya nahilo tayo. Ikot-ikot. Kaya para mas madali po yung tanong ko po, ganito lang po, i-arrange po natin. Itong manok galing sa itlog. Itlog galing sa manok. Kaya pag balik-balik pa tayo, saan po tayo darating sa una? Para mas madali, para hindi na tayo uikot-ikot. Pinakauna. Pinakauna. Manok? Manok. O, tama po manok. Tama po. Yung manok, saan galing? Ay, mali po. Yung pinakaunang manok, hindi po galing sa itlog. Ha? Nakuha niyo po? Dapat, manok po ang nilikha ng Diyos. Kung itlog po dito, kung itlog, paano lalabas yung sisiw? Dapat, manok. Pero yung unang manok, saan galing? Galing sa itlog? Galing sa Diyos. Creation. Creation. Nilikha ng Diyos ang manok. Manok, nanganak ng itlog. Hanggang ngayon, automatic. Automatic. Ganon din po, puno, galing sa buto, buto, galing sa bunga. Balik-balik, saan po tayo darating? Galing sa Diyos, yung puno. Puno. Kaya doon sa creation, Genesis chapter 1, so makikita mo ito. Sa loob ng 6 days, nilikha ng Diyos yung bawat uri ng hayop, bawat uri ng mga halaman, okay? Bawat uri. Bawat uri. Tapos, inilagay ng Diyos yung bini sa loob nila.
inilagay ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Kung walang Diyos, walang manok. Kung walang manok, walang itlog. Kung gano'n, wala tayong pagkain. Kung walang Diyos, walang manok, walang kuno, wala tayong mga makakain. Wala tayong makakain. Yung mga nakikitang baga, ito po yung kinakain po natin araw-araw, di ba? Hindi nyo ito kinakain? Itlog, araw-araw kinakain. Yung manok, minsan. Ito yung prutas. Araw-araw kinakain. Sila po ay evidence na may Diyos. Okay. Kung walang Diyos, wala tayo. Wala tayo. Ganon din po yung tao. Yung tao, galing sa baby, di ba? Yung baby, saan galing? Yung galing sa nanay. Kaya sa una, sino po yung pinakauna? Pinakaunang tao, sino? Si Adam. Hindi po si Onggoy. Onggoy, galing sa onggoy. Yung onggoy, yung aso, galing sa aso. Yung pusa, galing sa pusa. Kaya pagbalik na balik lahat ng mga uri ng hayop, saan po darating? Ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa. Kaya, meron pong mga ginawa. Kung wala pong gumawa, wala pong mga ginawa. Madali lang, di ba? Madali lang. Hindi po natin kailangan maraming mga evidence. Kung may duda pa kayo, nasaan ang Diyos? Minsan, may question. May nagtatanong, nasaan ang Diyos? Nakita niyo po ba ang Diyos? Hindi, di ba? Pero nasaan ang Diyos? Kaya minsan po, pag nahirapan po sila sa mga problema, sabi nila, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ako lang naghihirap? Bakit ganito yung buhay ko? Kung may Diyos, bakit hindi niya ako tinutulungan? Parang pinababayaan niya ako. Nasaan ang Diyos? Parang complain. Sumasama yung loob. Bakit may sakit? Matagal na masakit yung nanay ko. Hinihiling ko lagi. Sana pagalingin ng Diyos yung nanay ko. Pero nandiyan, may sakit pa rin. Kaya may duda po sila. Nasaan ang Diyos? Tapos, hindi sila ganun kaseryoso tungkol sa Diyos. Dahil, isa lang po yung dahilan, hindi siya nakikita sa aking mata. Kaya hindi po sila seryoso sa Diyos. Hindi sila seryoso sa heaven, impyerno. Alam niyo po ba kung may Diyos, may impyerno. Kung may kasalanan, pupunta sa impyerno. Pero hindi sila ganun kaseryoso. Dahil, ang Diyos po ay hindi nakikita. Pero ito po yung evidence. Evidence. Kaya sa pamamagitan po ng ganung mga nakikitang bagay, tingnan po natin sa Bible. Roma chapter 1 verse 20, mula pa ng likhain ng salibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Yung mga ginawa ng Diyos, nakikita po ba o hindi? Nakikita. Kitang-kita po natin araw-araw. Kinakain po natin. Ini-enjoy po natin araw-araw yung kanyang mga ginawa. Pero hindi po, minsan kalimutan po natin ang gumawa. Upang wala silang may dadahilan.
Ano pong meaning? Walang excuse. Ay mahirap malaman, mahirap makilala ang Diyos dahil hindi siya nakita. Excuse po yun, excuse. Sana ipakita ng Diyos yung sarili sa akin. Sa Bible seminar, halimbawa po sa Bible seminar, okay, kung pwede makita, kung pwede mapakita ang Diyos dito isang beses, kung hindi siya busy, kahit 1 minute, sana bumisita ang Diyos dito para makita natin. Kung gano'n, madali po hindi. Madali lang. Hindi kailangan 5 days Bible seminar. 1 minute lang kailangan. Kaya sana bisitahin kami ng Diyos. Pero, hindi siya nakikita. Spirito siya, spirito. Hindi siya. Wala po siyang laman. Wala po siyang buto katulad ng tao. Wala po siyang nakikitang hugis. Pero ang tao po, alam niyo po ba, mahilig po sila sa paggawa ng hugis. Mahilig po sila paggawa ng mga hugis. Mga Diyos-Diyosan, rebulto. Pero tingnan niyo po sa Bible, ang Diyos po ay hindi nakikita. Espiritu lang siya. Hindi po siya nakikita sa mata ng tao. Pero yung mga tao po mahilig sa paggawa ng mga nakikitang bagay. Dahil, madali lang. Ay parang Diyos ito. Kaya gusto nila ipuin. Gusto nila tingnan. Kaya sa bahay, kung saan nakikitang mga Diyos-Diyosan, ginagawa nila. So, Thursday, pag-aralan po natin tungkol sa mga ganong bagay. So anyway, wala silang may dadahilan. Bagamat hindi nakikita, pero naunawaan po natin na nakita sa pamamagitan ng mga creation. Ito po yung mahalagang evidence. Balik po tayo dito. Kaya, sa pamamagitan po ng mga ganitong evidence, ano po yung mga evidence po ito ay nagsasabi sa atin, nagpapatotoo, may gumawa. Tama po ba? May Diyos. Kung walang Diyos, impossible ito. Impossible. Kung walang Diyos. Kaya unang mensahe po dito, unang lesson. Pangalawa, sa pamamagitan po ng ganitong bagay, isa pang bagay kailangan po natin isipin. Ano po? Bakit nilikha ng Diyos ito? Bakit? Bakit nilikha ng Diyos yung manok? Para kanino? Para sa atin, di ba? Para sa atin. Kasi kung pag wala, anong magkakain natin? Gulay lang? Para sa atin. May purpose sa creation para sa atin. Eto. Oh. Pag walang prutas, kawawa tayo, di ba? Para sa atin. Para sa atin. Ito, tao. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para kumain ng manok? Ay, meron na manok. Dapat may kumain. May pagkain na, kaya dapat may tao para maubos yan. Ganun po ba yung purpose ng tao? Hindi po. May madaling, nagkakatawang tanong sa Korea. Kumakain ka ba para mabuhay o nabubuhay ka ba para kumain? Ano po yung sagot ninyo? Kumakain ba tayo para mabuhay o nabubuhay ba tayo para kumain? Nabubuhay tayo para kumain. Oo, dapat.
Kung nabubuhay tayo para kumain, baboy yan, baboy. Baboy. Hindi tayo nabubuhay para kumain. Kumakain tayo para mabuhay. Ang tanong, nabubuhay tayo para saan? Sabi nila, trabaho para may pakain. So, tama po, di ba? Tama. Kung walang trabaho, walang pakain. Pero pakain ba yung purpose ng buhay? Hindi po. Pero ngayon po, parang yung pakain ay nagiging purpose. Ang tao po, nilikha ng Diyos yung tao para hindi kumain ng manok. May purpose. Nilikha ng Diyos yung tao para sa Diyos. Para sa Diyos. May purpose tayo sa creation. Kaya kanina po, yung eternal life. Okay? Salvation. Born again. Kaya nung nilikha ng Diyos ang tao, doon sa puso ng Diyos, may plano na. Anong plano? Eternal life. Eternal life. May plano po doon sa puso ng Diyos. Okay? Nadalin ko itong tao, sasamahin ko itong tao sa langit. Kaya sa loob ng history, ano yung dapat mangyari? Salvation. Kaya ipinapangaral po na, ngayon po, ipinapangaral po sa buong mundo ang magandang balita ito para maging handa yung mga taong makapasok sa langit. So, lahat ng mga tao ngayon galing kay Adan, ganun din po tayo. Pag bumabalik po tayo sa unang panahon, darating po tayo kay Adan. Si Adan saka si Eva galing sa Diyos. Ganun din po yung mga hayop, ibon, isda, bulaglag, galing sa Diyos. Ang Diyos po ay yung creator. 6 days, yung creation. Yung plants, halaman, hayop ay ginawa ng Diyos para sa tao. Ang tao po ay nilikha ng Diyos para sa Diyos. Para sa Diyos. Kaya, inilagay ng Diyos sa atin yung kanyang larawan. Para maging kamate tayo. Para maging kamate. Yung hayop, wala po silang espiritu. Pagkain po sila, pagkain. Paano din po natin isang video clips. Parang nagpupuri sila sa Diyos. Yung lahat ng mga hayop, ng mga halaman, nagpupuri sila sa Diyos. Minsan, tao lang hindi nagpupuri.
So, itong, di ba, yung bottled water. Okay? May plastic, tapos sa loob ng plastic, may laman. Okay? Alin po ba mas mahalaga? Plastic? Laman po. Laman yung kailangan. Pag ubos na yung laman, anong gagawin natin? Tapon. Tinatawag na ito, basura na. Basura. Mas mahalaga po yung laman sa loob. Ganun din po sa atin, yung spirito po ay pinakalaman. Yung katawan ay lalagyan ng lalagyan. Lalagyan. Kaya may payat na lalagyan, may matabang lalagyan, may itim na lalagyan, may puting lalagyan. Iba-iba yung hugis, iba-iba yung style. Pero sa loob, ano po yung laman? Spirito. Kaya pag umalis na yung spirito, anong tawag natin? Patay na. Kaya yung natitirang laman, body, katawan, ay ililibing, mabubulok. Pero yung spirito po ay nandyan pa rin. Harap siya sa hukuman ng Diyos. May spirito tayo. Kaya kanina po doon sa creation, pinag-usapan po natin, may Diyos, may gumawa. Tapos pangalawang bagay, may reason, may purpose. Bakit nilikha ng Diyos yung mga creation ito? Para sa tao. Anong meron tayo? Yung spirito sa loob natin na kawangis ng Diyos. Yun po yung pinaka-purpose. Kaya nilikha ng Diyos yung buong universe, yung mga daigdig, para sa bahay. Para makaroon po tayo ng bahay. Tapos may pagkain. So lahat po ng mga kailangan po muna nilikha ng Diyos. Tapos pinakahuli, ang tao po ay nilikha ng Diyos. Kung tao muna nilikha, sa unang araw, tao muna nilikha ng Diyos. Kung gano'n, anong kakainin? Unang bahay. Kaya pinakahuli, tao po ang nilikha ng Diyos. Pagkatapos ng ready, preparation muna. Tapos, pagka-ready na po yung katawan, doon po, inilaga ng Diyos yung kanyang larawan spirito. Spirito po ay pinaka-final. Okay. Genesis chapter 1 verse 27, kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Larawan ng Diyos. Ano po yung larawan? Image. Anong uri ng image? May hugis pa siya? May hugis? Wala po siyang hugis. Wala po siyang nakikitang hugis. Anong uri ng image ito? John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay spirito at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa spirito at katotohanan. Ang Diyos ay spirito. Kaya, yung larawan po ito, spirit. Okay? Spirit. Ayon sa kanyang larawan, ang Diyos ay espiritu, yun po ang inilagay ng Diyos sa atin. Kaya ang tao po ay tinatawag na spiritual being. Spiritual being. Paano natin malaman yung spirito? Hindi po natin nakikita yung spirito. Yung spirito ba nasa tabi ng puso? O nasa tabi ng mga atay? Nakita niyo yung mga spirito sa operation room? Wala. Kahit hindi po siya mga elements na nakikita. Larawan ng Diyos. So, madali po yung testing para malaman po natin kung may spirito tayo wala. May konsensya po ba kayo? Konsensya? Kung walang konsensya, walang spirito. Pag nagsisinungaling, kapag nakasinungaling, kamusta po yung puso? Masarap? Okay. Kinakabaan, mabilis yung tibok.
Mabilis yung tibok ng puso. May konsensya. Kahit walang nakatingin sa akin, pero mabigat yung puso. Dahil alam ng konsensya na mali. Mali. Saan galing po yung konsepto na tama o mali? Saan galing yung konsepto na tama o mali? Paano natin malaman kapag nagsisinungaling, yung pagsisinungaling, mali yun, mali. Saan galing yun? Ganun mga konsepto. Noong bago pa man magkaroon ng batas, so mauna po yung konsensya ginawa ng Diyos. Kaya alam ng tao kung ano ang tama o mali. Yung pagmumura, nung nakausap ko po isang bata sa counseling, nagtanong po ako sa kanya, anak, anong kasalanan mo na gawa mo o naalala mo sa mga nagawa mong kasalanan? So, isulat mo sa papel. Isulat po niya isang kasalanan na gawa. Salapi, nahiram daw niya yung salapi sa kaibigan, kaklase niya, tapos hindi pa daw ibalik. Oo, yung salapi. Salapi ba? Yung pencil. Lapis. sorry, lapis, hindi pera. Lapis yung hiniram sa kaklase, pero hindi pa daw balik. Yun ang nakabaon sa kanyang konsensya. Bata pa siya, pero alam niya na mali yun. Kaya sinulat niya, hindi ko ibinalik. Kaya, pag hiniram, hindi pa ibabalik, ano yun? Magnanakaw yun, di ba? Sabi lang hiram. Pero kung hindi ito ibinabalik, so ano yan? Magnanakaw yan. Alam ng konsensya na mali. Saan galing po ganun mga konsensya? Galing sa Diyos. Kaya, kung may konsensya po kayo, huwag po kayo makalala. Meron kayong Espiritu. Tapos, isa pa pong evidence na mayroon po tayong konsensya. Kung may konsensya, may hangarin sa Diyos. May pusong naghahanap sa Diyos. Pwede na po tayong turuan ng manalangin kung may konsensya. Bakit yung mga hayop, pwede ba sila turuan ng manalangin? Wala. Pwede ba sila turuan humingi ng sorry? Hindi pwede. Wala pong ganong konsepto. Tao lang marunong magdasal. Tao lang may pusong naghahanap sa Diyos. Dahil may konsensya. Parang may tali. Yung mga bata, pagkagising po nila sa umaga, anong hinahanap? O sinong hinahanap? Dede muna? Nanay muna hinahanap. Pag walang nanay, umiiyak. Yung may tali, konektado po sila. Kahit hindi nakikita yung mga tali, pero lagi po nila hinahanap. Lagi po nila hinahanap si mama. Si papa hinahanap? Parang minsan lang. Pero si mama, pag kulang yung allowance, pero si mama, lagi hinahanap ng bata. May connection. Ganun din po tayo, may connection sa Diyos. Kaya sa puso natin, kapag nahirapan po tayo, nabibigatan po tayo sa buhay, parang gustong humanap sa Diyos. Bumalik sa Diyos. Dahil, ganito po yung tayo nilikha. Ayon sa kanyang larawan. Kaya kahalagaan ng tao po ay wala po dun sa pisikal na hitsura. So, bakit mahalaga yung tao? Bakit mahalaga yung tao? Dahil sa physical na kondisyon? Dahil mayaman? Mahalaga? Hindi po. Dahil sa espiritu na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kahit pulubi siya sa kalsada, pero mahal pa rin siya ng Diyos. Dahil meron din siyang
spirito na larawan ng Diyos. Hindi pwede hamakin, ambakin. Sino man. Meron din silang spirito sa loob. So, kaya bawal isa sa atin. So, kahit parang hamak ako sa mata ng tao, parang maliit lang ako sa mata ng mga tao, sa pamantayan ng mundong ito, pero mahalaga ako dahil may spirito ako. God is spirit, ako din may spirit. Kaya ang tao po ay binubuo ng tatlong bagay. Body, soul, spirit. Yung body, soul, spirit. Kaluluwa, yung soul, kaluluwa. Spirit, espirito. Pero minsan po yung dalawa po ito, soul, espirito, ay tinutukoy na isa dahil hindi nakikita. Yung function po ng soul ay intelligence, saka yung emotion, saka yung will. Yung tatlo po ito ay function ng soul. Halimbawa, ito yung tubig ito, intelligence po yan. Tapos, ay uhaw ako, gusto kong uminom. Emotion, tapos, dadalhin ko ito sa bahay. Yung will. Kahit sa mga hayop, meron din po silang limitadong ganong function ng soul. Pero, spirito po ay sa tao lang meron. Kaya, Genesis chapter 2 verse 7, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang tao mula sa alabok ng lupa. Yung material po ng itong laman, saan po galing? Galing sa alabok. Kaya babalik sa alabok. Genesis chapter 3 verse 9, sa pawis ng inyong mukha, kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik. Ito po yung tungkol sa ating body. Pero, di ba yung galing sa alabok yung ating katawan, tapos babalik sa alabok. Pero yung spirito, saan galing? Galing sa Diyos. Hindi po siya mawawala. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan yon, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isip ng tao. Gayunman, hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaya, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang alabog ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Hihiwalay po yung dalawa. Body, espiritu. Kaya sana po makita po natin dito kung ano ang mas mahalaga. Spirito po ay mas mahalaga. Pero hindi po pinapahalagaan ng maraming tao yung kanilang spirito dahil ito po ay hindi nakikita. Yung mga pangailangan sa body, yun ang laging inisip. Pangailangan sa body. Pero yung kailangan sa espiritu, hindi po nila pinapahalagaan. Kaya parang ganito po yung nangyari sa kamatayan. Yung body, tapos spirit, hihiwalay po ito. So, Job chapter 19 verse 26, pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos
sa aking laman. Yung separation. Kaya marami pong ganitong libro, Life After Death, Life After Life. So maraming tao po naka-experience ng, ito po ay tinatawag na near-death experience. Near-death experience. Malapit silang mamatay. Pero, binuhay muli. Na-experience po nila kung anong nangyari. Yung dalawang experience po, humiwalay sila sa kanilang body, tapos nakita po nila yung kanilang sariling body. Sino ito? Spirito. Nakahiga yung body. Pero, alam niya, ay body ko yan. May body. Sino ito? Spirit. Yun yung experience po ng maraming tao. Kaya, naging sure na sila, ay kamatayan, hindi pala tapos. Hindi pala katapusan ng buhay. Meron pa doon sa kabila. Yun po ang nalaman po nila kung may experience kayo. Mahalaga po yan. Nakasulat sa Bible. Actual case histories that reveal there is life after death. There is life after death. So, paano rin po natin isang near-death experience, yung video clips. It's a life after death, or is it a trick of the mind? With us now is Anne Welch, who has a remarkable story to tell. When I died, I floated the ceiling and then I went through this tunnel. You remember absolutely everything. You feel instantly all the effects that any action I had on another person. You just literally felt everything. And then came the realisation of, am I going back? And everything halted and it was, I said, I'm sorry, I can't stay. It was reminiscent of being in a dentist's office. And I remember the top of my head tingling. And I just sort of popped out the top of my head. And I was then looking down at the body. I knew it was my body, but I didn't care. My vantage point was sort of sitting on the doctor's shoulder. I remember the instrument in his hand. In the process of my study, I went and interviewed Dr. Spetzler and looked at his operative report, and I found that what she saw from her out-of-body experience seemingly corresponded very accurately to what had actually occurred. She looked at a bone saw that was being used to cut open her skull. Vicki Noritup lives in Tacoma, Washington, and has been blind since birth. She claims that the only time she's ever seen herself was when she was dead. I was in a very terrible car accident, and I had a skull fracture and a concussion, neck injury, back injury, and leg injury, and I was dead for 4 minutes. As the medical team in the emergency room tried to revive Vicki, she was watching and listening to everything they said. I was up on the ceiling looking down at everything that was happening. I have had no idea what it was like to see, and at first it was foreign and
weird and pretty scary. Dr. Jeff Long from Tacoma General Hospital is an expert in out-of-body research and believes Vicky's experience was a near-death experience. At the time, they're clinically dead. They're able to see and hear what's going on in their environment around them while they're not breathing and their heart is absolutely not beating. When I was up on the ceiling, I saw this body down there. I noticed that the hair was waist length like mine, and then I recognized my wedding ring, and I thought, that's my body down there. So, so lahat po ng mga naka-experience ng ganitong mga near-death experience, sure na sure sila na may kabilang buhay. May kabilang buhay. Ang tanong, saan? Sa itong dalawa. Sinabi ng Biblia, dalawang papuntahan. Dalawang uwian. Kaya i-check po ninyong mabuti kung saan yung final destination. Kung tuloy-tuloy ako dumadaan sa itong daan ko sa buhay, saan ako darating? Ito. Hindi po sa kamatayan yung final destination. Kung akala mo hanggang sa libingan lang yung buhay mo, maling-mali po yun. So, meron po doon sa kabila. Eternal life in heaven, eternal punishment in hell. Ito pong dalawa yung final destination. Wala po sa gitna. Dalawa lang po, dalawa. Kaya, sana po sa itong Bible seminar, so pag-isipan po nating mabuti yung buhay ko. Tapos, kung paano makatakbo ng paraan na makapunta sa langit. Sige po, salamat po ng marami sa inyong pagtanong ngayon. So, bukas po, makita po tayo muli. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pagtulong sa amin. Hanggang matapos itong Bible Seminar, samahan niyo po kaming lahat upang makarating po kami sa tunay na kaligtasan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen. Okay, salamat po.